salamat po muli, Panginoon, muli at makalipas po ang halos 3 buwan ay nakapagtipon po muli kami, Panginoon, sa inyo pong gawain dito po sa Parang Marikina. Patawaran niyo po kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala at mga pagkukulang sa inyong harapan. Panginoon, pinapanalangin ko po, Panginoon, naway protektahan niyo po kami lahat na inyong pong kami mga kapatiran sa COVID-19 at naway parati po kami malusog na pangangatawan at naway kahit ang aming pong mga kamag-anak ay bigyan niyo rin po ng kalakasan ng katawan at dinadalayan ko po, Panginoon, na sa naranasan po namin ito, na nakikita po namin na kayo malapit na pong bumalik, naway abutan niyo po kami na kami po ay naglilingkod sa inyong ubatan hanggang sa huling aming huling hininga. Iadalangin ko rin po, Panginoon, na pagpalain niyo rin po ang mensahe ko ngayon pong umaga nito, Panginoon, at marinig din po, Panginoon, ng mga kapatiran po namin na hindi po nakarating at nasa bahay at pakinggan po nila ito sa aming pong Facebook chat. Iadalangin ko rin po, Panginoon, na pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa kasalukuyan ng yan sa sanlibutan na kami po ay talagang makapag-endure kami hanggang sa katapusan dahil ito po ang inyong layunin na talagang maglingkod po kami hanggang sa huling sandali na aming hininga. Ito po muli, Panginoon Diyos, ang aming pasamot ka lang sa ngalan ng Panginoon Diyos sa inyong kalooban sa gabi mo na Espiritu. Amen. Okay, maraming pong salamat at ngayong umaga tayo po ay narito sa gawain ng ating Panginoon. Brother JP, natatapan ba? At dito ka na lang sa yun. Hindi magpapare kasi sa lumakita sa store. Natatapan yun. Okay, so dapat wala pala ito. Itanong mo na lang yung upuan, Brad. Itanong mo. Sabi na lang dapat. Dito kabilaan na. Kanya lang dapat. Okay, mga kapatid, una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay pinahintulutan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng ganitong bilang ngayong umaga. At ako'y natutuwa dahil after 3 months, may nalaman po tayo ng kita-kita. Sina Brother Efraim, Sister Wayne, Sister Lisa, at si Brother Matthew. Ngayon ko lang naman kayo nakita after 3 months. Pero sina Wayne, pakonti-konti lang, mga kapatid. Okay, at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. At gayon na rin, ay panalangin po natin by next month, nawa ay doon na ng Panginoon na tayo ay magkatipon-sipon lahat ng mga kapatiran sa ating gawain, mga kapatid. Okay, so ngayong umaga, alam po natin, wala na po si Nanay Borre, at siya po ay kinuhanan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba si Nanay Borre, pagkapat wala na, nung kami po ay pumunta doon sa kanyang bahay, at para kunin na siya ng kulinarya, ng mga oras na yun, meron pong iniwan si Nanay Borre na ganyang kalaking alakal siya. Na nung ibigay sa akin, alakal siya, ang bigat. Sabi ko sa kanila, siguro meron mga 2 milyon dito. Mukhang pinailaman tayo ni Nanay Borre. Pero kayo pa man, mga kapatid, kahit na po wala na si Nanay Borre, nag-iwan pa rin ng sacrificial offering niya para sa gawain ng Panginoon. So, ang sabi po nung katulong, yung binuhat yan, yung oras na yun, nung binuhat, yung katulong, yung araw na rin pala na yun, ay papaaraw na si Nanay Borre. Ang sabi niya sa kanya, doon sa 2 katulong, nakasama nila sa bahay. Ang sabi niya gano'n, huwag niyong kukunin yan dahil yan ay para sa Panginoon. So, hindi nila kinuha. Yun ay para sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, mamaya po, bilangin na lamang ni Brother Matthew dyan. Okay? At pangalawa po, ipanalangin din natin sa Panginoon na itong darating po na Wednesday ay meron tayong prayer meeting. Mga kapatid, ang ating prayer meeting ay alas 6 ng gabi hanggang 7:30 ng gabi. Mga kapatid, ang ating sama-samang panalangin
sa gawain ng ating Panginoon. Tayo po muli ay 10 na darating dito po sa church at tayo po tayong manalangin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So Wednesday, do not forget that, 6 o'clock, ang ating sama-samang panalangin sa gawain ng ating Panginoon at napakarami po natin idadalangin. Ay panalangin po natin una sa lahat si Nanay Fe. Si Nanay Fe, na taga-Montalban, ang sabi niya sa akin, ay nakalabas na po siya ng ospital nung Friday. Nakalabas na po siya ng ospital nung Friday. At sabi niya sa akin, hindi ko po daw siya nasasalila ng dugo. Ang kinakailangan niya ay type O. Ngayon, nakareserva na po siya at idalangin natin na yung reservation niya ng 2 dugo, mga kapatid, ay manggaling lamang dito sa Montalban. Okay? At ipanalangin natin na bigyan siya ng Panginoon ng kalakasan ng pangatawan, mga kapatid. Okay? So, at this point, wala na po tayong announcement pa, mga kapatid. Okay, ang gagawin na lamang po natin, kung meron pong nais na inyong ibigay ang inyong offerings at tithe sa gawain ng Panginoon, ay tatayo na lamang ako dito at iabot nyo na lamang ang inyong mga offerings sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So tayo po ngayon ay tumayo, tayo po lumalangin sa harapan ng ating Diyos. Salamat po aming Ama sa umaga nito na ibinigay niyo po sa amin. At ako'y dumadalangin ngayon, Panginoon, na kayo po ang kumilos at pangusap sa iyong mga anak ngayong umaga, na sila po ay tunay na makapagkaloob ng tithe and offering sa iyong ugasan. At dahil nakikita niyo po, Panginoon, ang kalagayan po ng bawat iglesia na kung saan ay tunay na kinakailangan at kailangan po nila ng offering at tithe sa iyong gawain, O Diyos. At ako'y dumadalangin, Ama, na pagpalain niyo po ang mga kapatiran na ito na patuloy na nagbibigay at nagkakaloob sa iyong ubasan, O Diyos. At kalahin po rin na kayo po ang mag-ingat sa kanila at pagpalain po sila sa kanila po mga hanap buhay ngayon, Panginoon. At alam niyo po, O Diyos, na karamihan po ng mga aming kababayan ay wala pong trabaho. Ngunit kayo pa man sa loob ng iyong gawain, kayo po'y patuloy ng papasalamat, Ama, dahil ang mga kapatiran namin na ito ay patuloy pong ininatan na magkaroon ng trabaho at patuloy na pinagpapala niyo sila, Panginoon. At ang ating dalangin, kayo po ang patuloy sa kanila at dalangin po rin, Ama, na kayo po ang siyang mauna sa bawat isa ngayong umaga. Ito po ngayon ang ating pagsamo at ang ating dalangin sa matamis po na pangalan ni Cristo Jesus. Amen. At this point ay marinig po natin ang ating special number na yung umaga, mga kapatid. 3 months po, wala po tayong gawain. At 3 months po, hindi tayo nakarinig ng mga special number ng mga kapatiran, mga kapatid. Kaya nakakamiss. Subalit, salamat sa Panginoon at meron po tayong special number na yung umaga sa ating gawain. Okay, at marinig po natin siya. Alam po mga kapatid, wala po tayong anniversary. Wala po tayong Thanksgiving Day noong May 31 sa gawain. At yun po yung tunay na wala akong nangihina
Noong mga oras na yun, noong May 31, tapos wala tayong ginagawa. Nandun lang tayo sa bahay. Pero kayo pa man, pagpasalamat po natin sa Panginoon na patuloy po siyang gumagabay at nagbigay sa atin at patuloy tayong iniingatan at hindi na pinababayaan ng tunay sa kalagitnaan na meron pong COVID-19. Marami pong nahihirapan ng mga tao, subalit tayo naman po ay hindi niya pinabayaan na tunay niyang iingatan ang bawat tao, tayo mga mananampalataya, mga kapatid. Tawagin na po natin ang isa po natin kapatiran. Ito po ay nakalimutan ko yung pangalan ng kanyang church. Okay? Siya na lamang po magsasabi. At nakalimutan ko rin yung kanyang aawitin kung ano yung title. Siya na rin po magsasabi, mga kapatid. Okay? Ito po ay kapatiran natin sa gawain ng Panginoon. Kung naalala niyo po si Pastor Jerry De La Rosa, tama ba? Jerry Del Rosario, yan. Hindi De La Rosa, Jerry Del Rosario. Ay naging speaker na po natin yan dito noong 2015 sa gawain natin, mga kapatid. At tunay na nakatutuwa naman dahil ang kanyang anak ay narito sa ating gawain mula Lunes hanggang araw ng Linggo. At dahil siya po ay nagtatrabaho dito sa lugar ng Armstrong, mga kapatid. Okay, tawagin na po natin ngayon si Brother David upang umawit sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Brother David and nagaling po ako sa Alpha Baptist Church. So, yun po yung church na tinutuloy ng family namin ngayon. And ito pong natin nakakatayin po is ay standing ako. So, pag sinabi natin po, it means a wonder or amazement sa ating Panginoon. And I do believe sa story na mabasa natin sa Bible, madalas nakikita natin yung wonders ng Panginoon in times of crisis. So, Exodus, sa Calvary, so doon sa mga times of crisis, doon natin nakikita yung wonders of God. So, itong song na ito ay sinabi ko, sana ma-realize natin na although mayroong crisis sa panahon natin, hindi ito makakahaglang para kumama tayo o ma-amaze tayo sa ating Panginoon.
Salamat po sa tanging bilang na yan at tunay nga po na kapag tayo po nandito sa gawain ng Panginoon ay tayo po tunay na dapat makapagbigay ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Kapag tayo po humaharap sa ating pong Panginoon, ang nais na po ay tunay na maging kalugod-lugod tayo sa kanyang harapan sa pamamagitan po ng ating mga paglilingkod at sa ating pong pagsamba sa Kanya. I stand in awe. Mga kapatid, matagal na po at ang mga buwan na linggo na lumipas na ngayon po ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil sa pagkakataon na ito na pribileyo na makapagpangalan ng salita ng Diyos at sa umaga po ito ng June 7. At sa umaga po ito mga kapatid, kunin po natin ang ating mga Biblia at buksan po natin sa Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 and in verse 6 and 7. Isaiah chapter 55 verse 6 and 7, tayo pong lahat ay tumayo kapag nakita na po natin ang ating teksto ngayong umaga. In verse number 6, seek ye the Lord while he may be found, call
upon him while he is near. In verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Tayo pong lahat ay mandaling manalangin naman namin Diyos sa langit. Kami po muling nagpupuri at nagpapasalamat muli sa pagkakataon nito na ibinigay niyo po sa amin na kung saan po ay kami po yung makakapagtikon sa inyong banal na harapan. Bagamat sa 10 lamang ngayon kami sa loob na pinapayagan po ng pamahalaan. Alam po namin, 2 o 3 ang nagtipon sa inyong banal na pangalan ay nasa amin po at nandito po ang inyong presensya sa amin sa gitna. Kaya nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa mga oras na ito at iniingatan niyo po kami at kayo po nagkakalog din ang lahat ng aming pangangailangan. Sa mga oras po na ito, nawa may pahayag ko po ng tunay ng salita sa gabay at tulong ng banal na Espiritu sa akin at sa inyong mga anak na makikinig, Panginoon Diyos. Maging sa mga nakikinig po at mapapakinggan po ito, Panginoon Diyos, sa mga kapatiran na nasa kanilang mga bahay lamang. At hindi pa sila makarating, Panginoon Diyos, dahil hindi pa pwede dahil sa sakit na COVID-19, Panginoon Diyos. Ngunit kami nagpapasalamat sa pagkakataon ito, Panginoon Diyos, at muli po, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan o pamiging karapat-dapat po kami sa inyong banal na harapan, Panginoon. Muli po, ibinabalik po namin ang papuri po sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo pong natin magsiupo. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng tao'y masama dapat natalikdan, at ang mga lipoy dapat magbago sa maling isipan. Sila'y manumbalik at lumapit kay Yahweh. Ito po ang sabi ni Isaiah, mga kapatid, sa Old Testament. Meron po isang parable na ibinigay at sinabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 15, verse 8 to 10. Ang parable po na ito ay patungkol po sa isang babae na nawalan po ng salaping pilak. At ang ginawa po ng babaeng ito, nung nawala po ang kanyang salaping pilak sa loob ng kanyang bahay, 10 po ang kanyang salaping pilak at isa lamang po ang nawala. Ang ginawa niya sa kanyang nawalang pilak ay hinanap niya ito. At sa paghahanap niya ng kanyang salaping pilak, mga kapatid, silver coin, ay sinindihan niya ang kanyang ilawan. At habang sinindihan niya ang ilawan niya, ay hinahanap niya kung saan niya na ilagay o nawala ang silver coin na ito, mga kapatid. At habang iniilawan niya ang kanyang silid sa loob ng kanyang bahay, ay ginawa niya rin ang kanyang walis. Habang iniilawan niya at minawalis niya ang buong bahay at baka makita niya ang kanyang salaping pilak, mga kapatid, ay nasumpungan niya rin ito sa kanyang pagiging matyaga. Nasumpungan niya ito sa kanyang sobrang kasiyahan at sa kanyang sobrang katuwaan, ay inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay ay sinabihan niya sa kanyang katuwaan at kasiyahan na sa wakas, nasumpungan ko na rin ang aking hinahanap. And in verse 10, ito rin po ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Na sa mga anghel sa langit na isa lamang ang tumanggap sa Panginoon ng kaluluwa ay tunay na kagalakan at kasiyahan ang makikita doon sa langit. Na isang tao lamang na nawala dahil siya ay napasiwalay sa kasalanan sa Panginoon Diyos. May kasiyahan doon sa langit, mga kapatid. At para makita rin po natin ang mga bagay na ating hinahanap,
Ano po ba dapat natin gawin, mga kapatid? Ang sabi po ng ating text, seek the Lord. Seek ye the Lord, mga kapatid. And seeking means diligently seeking. Kailangan magkaroon ka ng sipag, magkaroon ka ng diligence, mga kapatid, kapag ikaw ay may hinahanap ng isang bagay. Maaaring hinahanap mo ito, ang bagay na ito, isa mang gamit o isa mang tao. Kailangan para makita mo ang bagay na ito, magkaroon ka ng effort, magkaroon ka ng pagtsatsaga na makita mo ang iyong hinahanap. In Isaiah chapter 55, ito po ang sinasabi po dito is to seek the Lord while He may be found. Hanapin po natin ang ating Panginoon, si Yahweh, samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagan habang malapit pa. Bakit po ba, mga kapatid? Kailangan po natin isik o hanapin ang ating pong Panginoong Diyos. Ang mensahe po na ito ay ibinigay na rin at ipinahayag ni Isaiah sa bansang Israel noong panahon na si Isaiah ay isa pang propeta. Ipinahayag na ito sa bansang Israel na piling bayan ng ating pong Panginoon. At ngayon din po naman sa atin na piling mga anak ng Diyos sa ating pong kapanahunan. Na ang bawat isa at ang bawat tao ay kailangan hanapin nila ng tunay ang Panginoon sa kanilang buhay hanggat na andyan pa siya. Hanggat po pwede pa siyang makita. Tumawag tayo sa kanya ng tunay hanggat naririnig pa tayo at ang tainga ng ating pong Panginoon Diyos ay malapit pa. Ang sabi po ni Isaiah, mga kapatid. Ano po bang ibig sabihin? What does it mean to seek the Lord? The word seek in the verb form is hanapin. Kapag sinabing seek, hanapin mo. Paano natin hahanapin ang ating po Panginoon? To seek with care and with diligence and with a sense of worship. Napakahalaga po sa paghahanap po ng tao sa Panginoon Diyos, sa kanyang paghahanap upang masumpungan niya ang kanyang hinahanap, ay kailangan ng pag-iingat at ganoon din po, kailangan din po ng sipag at tiyaga. A sense of worship in John chapter 4 verse 24. Tignan po natin sa mandali. John chapter 4 verse 24. Ang sabi po sa John chapter 4 verse 24, or simulan po natin sa verse 23. The hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit ang ating Ama sa langit ay naghahanap sa atin ang kanyang eklesiya, sa atin ang kanyang mga anak, nasambahin siya at purihin sa Espiritu at katotohanan. At kaya pag lumalapit po tayo sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, in verse 24, God is a Spirit, and they that worship Him in spirit must worship Him in spirit and in truth. Kahit may sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan lamang, mga kapatid. Kung titignan po natin ang ating pong Panginoon, in Matthew chapter 7 verse 7, ask and it shall be given unto you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Ang nais ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga naghahanap sa Kanya, ay tayo po ay tunay na mag-ask, mag-seek, and mag-knock. Pumatok tayo, hanapin natin siya, at tunay na humiling tayo sa Kanya, sa Kanyang harapan, mga kapatid. Pero sa ating kapanahunan po ngayon,
marami pong tao ngayon ang hindi naghahanap sa ating pong Panginoon ng tunay. Lalo-lalo na po yung mga tao na hindi pa anak ng Diyos at walang pagkakilala sa Kanya bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. At ang nakakalungkot pa nito, tayo pa mismo ng mga anak ng Diyos. Tayo pa mismo mga mananampalataya. At pagka minsan ay wala tayong panahon, wala tayong oras to seek the Lord in spirit and in truth. Para hanapin siya sa ating mga buhay. Maaaring pumunta tayo, sumungo tayo sa loob ng gawain, sa loob ng iglesia tuwing araw ng Sunday, katulad ng ginagawa po natin ito, mga kapatid. But do we really truly seek God diligently? Tunay ba na may kasipagan ang ating pagsusumikap sa paghahanap sa ating pong Panginoon? Pag pumunta tayo sa loob ng gawain ng Panginoon, inuuna ba natin siya sa ating pong mga buhay? In Matthew chapter 6, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Unahin po natin siya ng tunay. At wala nang ibang magandang umpisahan ang paghahanap sa ating pong Panginoon kundi sa loob ng Kanyang iglesia. Mga kapatid, ang mga tao po ngayon, kapag meron silang problema, kapag meron na silang mga suliranin, kapag meron na silang mga dinadala sa kanilang mga buhay, doon lamang nila hinahanap, doon lamang nila naisumpungan at tawagin ang Diyos, mga kapatid. At kapag tinawag nila ang Panginoon, ang gusto nila, agad-agad darating ang Diyos sa kanilang mga buhay. Magre-respond ang Panginoon. At gagawin agad ng Panginoon. Gagawin ng Panginoon agad ang solusyon sa kanilang problema. Kapag tinanong po tayo ng ating pastor o ng mga espiritual na tao na malapit sa Panginoon, sa ating pong mga leader, kapag tinanong tayo na kumusta na ang spiritual life, ayan po ang madalas tanong sa atin ng ating pong pastor, lalong-lalo na kapag bago pa lamang po tayo Kristiyano. Tunay ba na hinahanap natin ang Panginoon sa ating mga buhay? Ang masakit po, nakakalungkot sa ating kapanahunan, mga kapatid, ay maraming Kristiyano, maraming pong believers ang walang tamang panahon, walang sapat na oras para ibigay nila ang paghahanap sa ating pong Panginoon Diyos. Hindi sila nagbibigay ng panahon at oras to have a close relationship, to have a close worship, to seek God first, to seek the guidance of our Lord, to spend time in His Word. Nawawala na yung oras na yun. Nawawala na yung panahon na yun sa atin. Bakit? Dahil inagaw na ito, yung oras na yun, at yung panahon na yun sa ating mga gawain. Tingnan po natin, mga kapatid. Ito ba po tayo marahil nung hindi pa po nagkakaroon ng COVID-19, hindi pa po nagkakaroon ng lockdown? At ngayon nagkaroon po ng lockdown at nasa loob lang po tayo ng ating mga bahay at tahanan. Do we really seek Him? Do we really find time in the Lord? And to seek Him in our daily life, kahit sa mga circumstances, kahit sa mga kalagayan natin na hindi maganda o mabuti, ito na iba na hinahanap natin ang ating pong Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, ang ating pong buhay dito sa sanlibutan na ito, kung makikita po natin, ay tunay na masasabi po natin na magulo. At tunay na puro kasamaan lamang ang ating nakikita sa ating paligid.
At nawa ito ay maging hudyat para sa ating mga kapatid. Ito'y nawa ay maging tanda na muli po tayo magbalik sa ating pong Panginoon. Muli po nating hanapin, purihin siya at sambahin sa ating mga buhay. This is an urgent call for us, and we need to seek the Lord again in our lives. Tignan po natin si Haring David. Si Haring David po, the man after God's own heart. Ano po ang kanyang spiritual life na masasabi po natin? Tignan po natin in Psalm chapter 27 verse 8 sa ating mga Bible. Psalm 27 and in verse 8. Ang sabi po dito, in Psalm 27 verse 8, Hear, O Lord, when I cry with my voice. Hear mercy also upon me and answer me. Ito po makikita po natin si Haring David. Si David na isang anak ng Diyos, na kapag siya'y lumapit sa ating pong Panginoon Jesus at nakipag-usap siya sa ating Diyos, ang nais niya ay magkaroon siya ng tunay na close, intimate encounter with our Lord. Hindi lang yung isang panalangin na isinulat at ninemorize. Ang nais ni David kapag kinausap niya ang ating pong Panginoon, sa kanyang panalangin ay taos-puso, mga kapatid. Ano po ba talaga ang ibig sabihin? What does it literally mean to seek the Lord? Ang hanapin ng ating pong Panginoon. The Hebrew word for seek is darash. Darash means to seek, to reading something repeatedly and study. To really seek the Lord is to seek God more than just going to church. And it also means seeking God is that to study His Word. Hindi lang pagdalo sa church, hindi lang pagdalo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, na ating pong ginagawa every Sunday at pagtawag po sa ating pong Panginoon, kundi kasama rin po dito ang pag-aaral ng kanyang banal na salita sa ating pong pang-araw-araw na buhay. In 2 Timothy chapter 2 verse 15, ano pong sabi ng Biblia, mga kapatid? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya ang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At sa pagbubulay natin ang salita ng Diyos, we are seeking God. Hinahanap natin ang ating pong Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. We have to put a lot of effort. Kailangan natin gumawa at kumilos. Kailangan natin magsipag upang malaman natin ang nais at kalooban ng Diyos sa ating bilang kanyang mga anak. Mga kapatid, nung isang Sabado po, nung nakarang Sabado, tinawag po ako ni Pastor sa kanyang kwarto dahil may hinahanap daw siya. Sabi ko, ano bang hinahanap ng Pastor? Yung salamin daw niya na nalaglag sa kwarto, hindi na mahanap. Sabi ko, kukuha muna ako ng flashlight para makita agad natin. Sa paghahanap namin, nakita namin. Kaya lang matagal, ginawa niya pa yung walis. Hanggang sa makita niya po yung salamin, mga kapatid. Ganun din po ang nais ng Panginoon para sa atin. We seek diligently sa ating pong hinahanap. Mga kapatid, sa ating pong buhay, sa pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, at sa pag-aaral natin ng kanyang banal na salita, ay tunay na we seek the Lord sa kanyang
salita, mga kapatid. Hinahanap natin siya ng tunay sa ating pong mga buhay. In Isaiah chapter 55 verse 6, ano pong sabi? Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya'y iyong tawagan habang malapit pa. Hanapin mo si Yahweh hanggat siya'y makikita mo pa. Seek ye the Lord while he may be found. And call upon him while he is near. To seek the Lord and to call upon him ay pag pinagsama po natin ito, ay ang ibig kong sabihin ito ay tayo po ay mag-pray. Tayo po ay manalangin. Kapag sinabing seek the Lord, ibig po sabihin tayo po ay manalangin sa kanyang banal na harapan. The Hebrew word for call is kara, means to call out with your voice, and when we call out to our voice to God, we call that praying. Kapag tayo po tumatawag sa ating pong Panginoong Jesus, ay ginagamit po natin ang ating pong mga boses at tinig at salita upang tayo po'y makatawag sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kapag tayo po'y nananalangin, ang ginagawa po natin, tayo po'y tumatawag sa ating pong Panginoon. And ito po yung sinasabi sa Old Testament ni Isaiah. In Psalm chapter 18 verse 6, ano pong sabi ni King David? David said, in Psalm chapter 18 verse 6, sa Tagalog, kaya si Yahweh ay tinawagan ko sa aking kahirapan. Humingi ako ng saklolo mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Si Haring David ay nanalangin sa Panginoon. Humingi siya ng saklolo sa ating pong Panginoong Jesus o sa ating pong Diyos, mga kapatid, sa templo ng Diyos. At anong ginawa ng Diyos nung nanalangin si Haring David? Dininig ba siya ng Diyos? Dininig siya ng Diyos, narinig ng Diyos ang kanyang panalangin at umabot sa kanya ang paghinigdig at pagmamakaawa ni David sa pagtawag niya sa ating pong Panginoon. At makikita po natin dito, sa pagtawag po natin sa Panginoon, as we call upon the Lord and we cry to God for help, ay naririnig niya po ang ating pong mga panalangin. Tignan po natin in Psalms 105 verse 1. Ang sabi po ni King David, muli, "O give thanks unto the Lord, call upon His name." Una po, kapag tayo po'y nananalangin, na tayo po'y tulungan ng ating pong Panginoon, ang ginagawa niya, dinidinig niya ang ating panalangin at tinutulungan niya tayo. And in Psalms 105, "O give thanks unto the Lord, call upon His name." Kapag tayo po'y tumatawag sa Panginoon, tayo po'y nagpapasalamat sa Kanyang harapan. Mga kapatid, it is giving thanks to our Lord as we pray in seeking the Lord. Di ba po ba, kapag tumatawag po tayo, ngayon, sa ating po mga kaibigan, sa ating po mga kakilala, sa ating po mga appointment, anong ginagamit po natin? Gumagamit po tayo ng mga high-tech na mga gadget ngayon, ng mga cellphone, or kahit smartphone lamang, mga kapatid. Ginagamit natin nga para sila ay ma-reach at matawagan, mga kapatid. Pero po sa ating pananalangin, sa ating po Panginoon, hindi na po natin kailangan yun dahil walang bayad ang pagtawag natin sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ng load, hindi mo na kailangan ng data para tumawag ka sa ating pong Panginoon Diyos, para hanapin mo siya sa iyong buhay. Ano pa po ba ang ibig sabihin ng to call upon the Lord? It means we should pray for our salvation. Kapag tumatawag po tayo sa Panginoon sa panalangin, anong unang dapat natin gawin? Anong unang sinasabi natin sa mga tao?
mga kapatid, that they should pray for their salvation. Ito rin po naman ang ginawa natin, di po ba? Nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon at mayroon po din sa atin nagbahagi ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Ang una rin nating panalangin ay nailigtas po tayo ng ating pong Panginoon at bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Going back to Genesis chapter 4 verse 26. In Genesis chapter 4 verse 26, tignan po natin ito madali. Si Adam and Eve, nung sila po'y nagkasala, matapos silang palayasin ng ating Panginoon dun sa Garden of Eden. In verse 26, and to set to him also there was been a son, and he called his name Enos. They began then to call upon the name of the Lord. Ibig po sabihin, nung nanganak po si Eve, mga kapatid, and they began to call upon the Lord. Bakit sila tumatawag din sa Panginoon? Ang dating buhay nila ay masagana doon sa paraiso na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Pero ngayon, wala na sila sa paraiso. Marami na ang katayuan nila ngayon ay napakalayo na nila sa Panginoon. At kailangan nilang tumawag ngayon sa ating Panginoon para sila iligtas sa kanilang kalagayan, para sila iligtas sa kanilang buhay, mga kapatid. In Joel chapter 2 verse 32, ano pong sabi sa Joel chapter 2 verse 32? That one day, whosoever shall call upon the name of the Lord will be delivered. Ito rin po ang sabi ni Prophet Joel, mga kapatid, na kung sino man ang tumawag sa ating pong Panginoon Diyos ay magkakaroon ng kaligtasan. Ito rin po ang sinabi ni Apostle Paul in Romans chapter 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Kaya nga po ang pagtawag sa ating pong Panginoon, ang ibig po sabihin ay upang bigyan niya po tayo unang-una ng kaligtasan, mga kapatid. Noong una po natin hinanap ang ating pong Panginoon Diyos, ay para po tayo magbigyan niya ng kaligtasan. At para po maging close ang ating pong relationship sa Kanya, na kung saan wala po tayong relationship, wala po tayong kaugnayan sa Kanya noon. Ngunit nung nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, ay nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay ng Panginoon sa kapagligtas. At ganoon din po ang ginawa ni Adam at ni Eva sa kanilang istorya sa Genesis. Dati, sila rin po, they walk in close fellowship with our Lord in the Garden of Eden. Pero nung sinuway nila ang utos ng ating Panginoon na huwag nilang kainin ng prutas, ito po yung hindi po ito tinatawag na mansanas, mga kapatid. Pero ito po ang tinatawag na the fruit of the knowledge of good and evil, na ito po ay katumbas ng isang kasalanan at disobedience sa harapan ng Panginoon Diyos. At dahil sa ginawa nila itong kasalanan na ito sa harapan ng isang Diyos ng buhay at banal, mga kapatid, napahiwalay ang tao sa ating pong Panginoon. Kaya nga po tayo rin na ipinapanganak na wala pang pagkakakilala sa Panginoon Diyos, ano pong nangyayari. Tayo po ay meron na rin kasalanan sa ating mga buhay na dala-dala. Na kaya kapag ang anak mo, maliit pa lang, kapag dumating ka na sa age of accountability na pwede ka nang mag-isip ng tama at mali, pero ang iniisip mo pa rin ay kasalanan at kamalian, yun po ang epekto ng kasalanan ngayon sa ating pong sanlibutan.
mga kapatid. We purposely choose to sin. Kaya nga ang kasalanan ang naging hadlang. Ang kasalanan ng tao ang nagpahiwalay sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon Diyos. Mga kapatid, kaya anong ginawa ng ating pong Panginoon sa kasalanan na ito? Nagwalang bahala ba siya na pababayaan ko na lang ang mga tao niya mapunta sa kapahamakan? Pababayaan ko na lang ang tao na yan na mapunta sa impyerno ang kanilang mga kaluluwa? Ang ating pong Panginoon Diyos, bagamat tayo ay makasalanan dito sa sanlibutan, gumawa siya ng paraan. Ang paraan ng ginawa niya ay binigay niya ang kanyang anak na si Jesus Cristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Inibig pa rin tayo ng ating pong Panginoon, bagamat tayo po'y makasalanan. In Romans chapter 5, verse 8, But God commended His love toward us in that while we're yet sinners, Christ died for us. Meron pong namatay sa atin, mga kapatid. Si Kristo Jesus na nagkatawang tao, siya ay namatay para sa atin, para bayaran ang ating mga kasalanan at hindi po tayo mapunta ng tunay sa kapahamakan. Siya'y nabuhay magmuli para ipakita sa mga tao na siya'y tunay na Diyos at walang ibang daan patungo sa langit kundi si Jesucristo. In John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang daan lamang patungo sa Panginoon sa langit ay walang iba kundi si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at binigay niya kanyang buhay para sa atin nang tayo makasalanan pa. Walang ibang daan patungo sa langit kundi ang ating pong Panginoon Diyos. And in Romans chapter 10 verse 13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Walang ibang sikreto, walang ibang daan, mga kapatid, kundi ang paglapit lamang natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ngayon sa umagang ito ay hindi mo pa alam kung saan patutungo ang iyong kaluluwa, hindi mo pa alam, hindi mo pa nahanap ng tunay ang Panginoon sa iyong buhay. Kailangan mong maniwala sa Kanya, kailangan mong manampalataya sa Kanya ng buong puso. At kailangan mo siyang tanggapin